2 months na rin kaming hindi nakapag-camping ulit ni Greta dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon. Kaya sa video na ito ay samahan niyo ulit kaming mag-overnight camping sa napaka-enchanted na bundok na tinatawag nilang Madlakat. Siyempre maliligo din tayo sa isang waterfall na tinatawag nilang Tumangad Falls. Kasama ko nga pala ang aking mga estudyante sa camping trip na ito kasi sila ang magiging guide natin at may katulong tayo sa pagbitbit ng aming mga gamit. Wala pa kaming clue ni Greta kung anong hitsura ng tinatawag nilang Madlakat, basta maganda daw ang view at maraming unggoy. Dito nga pala ang jump-off point namin sa Barangay Lagda, Sibalom dito sa probinsya ng Antique. Kahit na tumiming ang bagyo sa aming lakad ay nag-push pa rin kaming maglakbay kasi buo na talaga ang aming loob na gawin ang camping adventure na ito. Pero advice ko lang ay wag na wag niyong isugal ang buhay niyo na gawin ang aming ginawa. Napakadelikadong adventure ito not only because sa mga possible na natural disasters, but also pwede tayong magkasakit tulad ng hypothermia. Ginawa namin ito kasi may experience na kami sa mga ganitong senaryo, pero kung may option ng sana kami ay hindi namin itutuloy ito. Sobrang hirap ng mga trail kasi walang humpay ang ulan at hangin kaya sa unang phase pa lang ay puro putik ng aming nasasagupa. Napadaanan kami sa isang maliit na kubo sa gitna ng paglalakbay para mag-resupply ng aming tubig. Hindi kami inihaw masyado kasi sa ulan pa lang ay busog na kami. Maraming magandang view kaming nadaanan pero makapalang ambon ang yumayakap dito. Ang ganda ng view mga specimen dito. Yan o. Hanggang ngayon maulan pa rin. Hindi talaga suminto. Masukal na talaga dito mga specimen sa park na to. Meaning hindi talaga nadaanan ng mga tao sa matagal na panahon. Tapos sabang dilipat dito mga specimen. Yan o. Dito mo talaga ma-experience sa tawag na jungle life. Napadaanan kami ng sapa at gumagagasa ang tubig dito kaya dapat talagang mag-ingat. Ito pala ang unang sapa, maraming sapa pa ang naghihintay sa dulo. Pangatlong sapa na ito mga specimen. Yan o. Ingat tayo. Ngayon lang. Finally, at narating na namin ang Kakahuyan o rainforest. Mas lalong lumamig ang hangin kasi puro puno ang nakapalibot dito. Ang lakas ng oxygen. Matapos ang 3 oras na paglalakbay ay bumigay ng aking mga binti. Nagka-cramps na at sobrang sakit. Masakit na yung para ka mga specimen. Grabe na yung cramps. 2 binti talaga, promise. Kahit na may lakas pa akong maglakad, eh yung cramps talaga. Hindi na kaya. Nagpahinga na rin kami kasi bumabagal ang pace ko dulot ng cramps. Nasa baba na kami banda ng bundok na aming pagkakampingan. Napainom na rin ako sa natural source at sobrang fresh ng lasa. Instead na tumula kami sa bundok ay nagpasya ang aking mga estudyante na dumaan muna sa isang kubo para kumuha ng tubig at magpahinga. Isang pamilya Alagos ang nakatira sa maliit na kubong ito. Nostalgic talaga ang bahay nila kasi na-experience ko ding manirahan sa kubo nung maliit pa ako. Sobrang bait ng pamilya Alagos at napaka-hospitable na rin. Hapon. Ano na hapon. Sa kami. Ano ngaran mo? Ngaran mo? Ngaran? Ha? Noel. Noel? Ano pilido nyo? Alagos. Alagos. Taga-Bungbungan, di ka mo gali? Diyan man kami wala. Ngay ito kami naga sa Carmelo man po. Sa Carmelo. Pero ano dyan nga teritoryo, tay? Ang lugar nga dyan? Ano dyan ka? Patungon. Patnungon dyan? Patlabawon, hindi? Bawan. Abaho yun. Si Tatay Noel, yan. Nagtitimpla ng kape. Dito tayo mga specimen sa kanilang bahay. Dito somewhere in Patlabawon, Patnungon. Yan. Patlakat. Ikaw, Nay, ano name mo, Nay? Ano name mo, Nay? Amirli. Amirli Alagos man? Ay, iba na ako.
si Idi. Tatay Si Idi na. Eddie Alagos. Ito na, bayon na. Ay, okay. Magbagto ko isang da. Labing saging nakasabit ko, no? Yan. Mga naka-display ng mga saging, no? Nag-decide na rin akong dito na lang namin lulutuin ang aming hapunan sa kubo at makapaghapunan na rin para pagdating sa campsite ay magsiset up na lang kami at magpahinga na. Mas lalong lumalalim ang gabi. Nag-worry na rin ako baka mahirapan kami sa pag-akyat mamaya dahil madilim na ang trail. Nagsaing na rin kami ng aming kanin at inihaw ang baboy na aking dala. Hindi na rin ako nagbihis muna kasi mababasa naman ako ulit kapag maglakbay na kami. Si Greta na rin naghugas ng aming pinaglutuan. Finally, at luto ng sinaing at mga ulam. Samahan nyo kami mga specimen sa aming munting salo-salo. Lord, thank you sa pagkain. Pagbabayan mo kami sa may kumabaw, bukid. Sana. Amuran to. Amen. Sago ko yun yung magkano. Dinara mas da yan na sa may kaldero. Buksira nyo. Ay, po din. Matapos makapaghapunan at makapagpahinga ay napadasal na rin kami bago tumulak. Lord, paano kami kadyan nga gabi? Kabay pa nga gabayan mo kami sa aman nga paglalakbay. Sa kadyang ation kay hindi man namin ang chimpo, mauran, gabinagyo, no? Kag syempre nga aman mga imaw nga dyan, laban mga first timer. So saka lang gid ang ginasagilgan naman ang pag-assess klase ko. So kabay pa Lord, no? Makaabot kami to successfully, safely. Kag kabay pa maka-enjoy kami sa aman gid kadyang ginaplano nga mag-camping overnight. Safe kami man sa amang nga pagpauli. Kag salamat gid sa pamilya Alagos sa pagbulig ka naman nga makahimas ka aman nga yapon. Tudya kadya nga gabi hasa nga makayapon kami. Kag kadya mapanaw gid kami. In Jesus name. Amen. As usual, kanya-kanyang dalang bolo ulit para may pang-apoy tayo mamaya sa taas. Mas naging challenging ang aming paglalakbay dahil sa hirap ng trail at bigat ng mga bolo. Wala kaming choice kasi buhay namin ang apoy lalo na't maulan. Alis na kami. Dadali namin yung mga bolo na to. Gagamitin namin campfire para hindi kami malamigan doon sa taas. Here we go! Makailang beses na rin kaming napahinto dahil hindi sure ang aming mga guide kung saan talaga ang daan at madilim na. Fast forward ay nakarating na kami sa campsite. Napakape agad ang aking mga estudyante kasi hindi na nila kinaya ang lamig. Diretso pahinga na rin kami kaya see you tomorrow. Good morning mga specimen at maaga na rin kami nagising. Makapal pa rin ang ambon sa paligid at sobrang lamig. Nagpainit na rin ako ng tubig sa loob ng tent para makapagkape na rin tayo. Sarap talaga ng kape sa ganitong sitwasyon. Maputik na rin ang aming campsite dahil walang humpay na ulan. Hopefully hindi na ulan mamaya para makapag-push na kami sa summit. Nagluto na rin kami ng aming almusal para makapag-breakfast na rin. Kailangan talagang may laman ang ating tiyan para may energy tayo sa susunod na adventure. Mga ka-outdoor speedman, bango. Nagpatulong ako sa aking estudyante na iligpit ang tent kasi oras na para iwan ang campsite na ito at aakyat na. Grabe ang putik. Mahirapan talaga tayo sa paglinis ito pagdating sa bahay. Sa bakal, nga bagay ng bata mo, sa bagay. Namin na automatics mga baybay. Ang mga sakyan ka pa.
Yan. Yun. Dahil nauna ang iba naming kasama ay nalilito kami kung saan sila dumaan paakyat. Jan? Hindi ka mangagi. May nadaanan na rin kaming malaking butas at papasok ito sa malaking kuweba. Napakadelikado kapag ikaw ay mahulog dito at sabi daw nila ay maraming ahas doon sa loob, lalo na't maulan ang panahon. Sa wakas at narating na rin namin ang summit. Puro bato-bato pala ang tuktok ng bundok na ito. Meron itong 360-degree na view kaya worth it talagang akyatin. Mga specimen, mahirap talaga bumaba kasi nga madulas yung lupa, basa. Kakatapos na ng ulan kaninang umaga, kaya struggle din yung pababa. Although struggle kami paakyat kagabi, ito kahit umaga, struggle din yung pababa. So good luck. Dapat balance talaga, kailangan ng extra skill kung paano bumaba. Yeah, we survive. Whew. Whew. Final mga specimen, medyo okay na yung ating daan dito. Yan o. Uy, ikaw to? Bye. Ano hulog ko sana? May bagway. Hindi ka mo! Hindi ka na nagunin ayam mo. Ay nako, Dito ka na nagago. nangiiwan na naman sila. Alam nilang malaki yung gubat na to. Nangiiwan sila. Hindi ka na to naguniyaw. Dalom. Balay. Amo ng kamalig. Nagamo na ko. Ay, damo na ko. Nandito na tayo sa kubo kung saan tayo naghapunan kagabi. Galing tayo doon sa taas ng bundok. So merong tubig dito kaya maugas muna tayo kasi sobrang kati ng aming katawan. Dulot ng mga putik, mga sugat. Oh. Grabe. Binigyan na rin kami ni nanay ng saging at kamoteng kahoy para may dadalhin kami pa uwi. Dito pa lang ay lubos ng aming pasasalamat sa mga biyayang ito. Salamat talaga sa Lagos family. Nagsimula na rin kami maglakbay pa uwi. Dumaan kami sa kabilang ruta kasi magsa-side quest muna kami sa isang tagong waterfall. Lubos ako nagpapasalamat una sa ating Panginoon dahil hindi niya kami pinabayaan kahit na bumagyo at nakarating pa rin kaming ligtas. Taos puso rin ako nagpapasalamat sa pamilya Alagos sa kanilang kabutihan. Kinupkop nila kami, pinakain at pinahinga matapos ang mahaba at nakakapagod na paglalakbay mula sa jump-off point. Syempre, salamat din sa lahat ng ating mga kasama sa paggiya, pagbitbit ng mga gamit at sa pag-organisa ng camping adventure na ito. Hindi namin mararating ang lugar na ito kung wala sila.
Tunay ngang kailangan nating matutong mag-adapt sa kalikasan upang masiguro ang ating kaligtasan. Hindi sa lahat ng oras ay maganda ang panahon at hindi rin sa lahat ng adventure ay madali o maganda sa simula. Minsan pa lang sa umpisa sinusubok ka na kung gaano ka katatag. Pero sa kabila ng lahat, masaya kami dahil nakauwi kaming ligtas at may mga dalang alaala at kwento na habang buhay naming babaunin. Again, this is Outer Specimen and we love being outside.